Una sa lahat, palakpakan ho muna natin ang mga banateros. Napaka-successful ho ng kanilang programang Vox Populi. Dito sa episode na to, ang kanilang guest itong si dating Congressman Mike Defensor. Ewan ko lang kung ako lang ha. Pagka pinapanood ko itong Vox Populi na to, napaka-informative. Talagang lahat ng aspeto ng mga issue tinatalakay nila. Kaya naman, kung hindi pa ho kayo nakasubscribe sa Sunshine Broadcast, dyan ho kasi na live yung ano na yan yung Vox Populi na yan, programa ng mga banateros dyan sa SM9. Mag-subscribe na ho kayo. Sigurado, magiging updated kayo sa mga kaganapan dyan sa mga banateros. Tsaka yung kanilang mga linalatag na mga argumento sa kanilang mga ginigis, talagang bigatin ho, hindi ho yung, alam mo na hindi scripted. Alam mo hindi scripted, bakit? Kasi tumatagal yung tumatagal yung programa. Mantakay mo 2 oras. Di ba? Ibig sabihin wala akong script yan. Kumbaga batuhan ho yan kung anong mapag-usapan, kung ano yung mga follow-up sa mga isasagot nitong si Kong Mike. Yun ho ang kanilang tatalakayan. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Naku, may hawak ng mikropono itong si Jay Guevara. Hindi po ako nakasubscribe kay Jay. Mag-subscribe ho kayo. Malupit ho yan. Pinapanood ho natin yan. Yung mga vlog ho yan. Bago ho yan, pasadaan ho muna natin itong nakita lang natin sa panonood natin ng Vox Populi. Matindi ho ito ito na nga ho ba sinasabi natin dito? Para doon sa mga bumabanat kay Pastor Kibuloy, hindi naman ho siya i-recognize ng ganyan kung walang walang napatunayan yung mama. Saka doon sa mga bumabatikos, especially doon sa mga senador at congressman, huwag kayong basta-basta maniwala sa mga yan. Di ba? Ang masasabi lang ho natin dito kahit pagsamasamahin nyo ho, yung nagawa ng mga politiko na yan, ngayong nasa pwesto na sila. Ngayon nasa pwesto kasi kung wala sila sa pwesto, hindi naman ho nila gagawin yan. Yung tutulong, pupuntahan yung mga piyesta, pupuntahan yung ating mga kababayan na silang kalokohan ho yan. Kalokohan ho yan. Pag sama-samahin mo na lahat ng bumabatikos kay Pastor Kibuloy, lahat ng ginagawa nila ngayong mga panahon na tong politiko sila, hindi ho nila matutumbasan ang ginawa ng mama na yan. Yan ang sinisigurado ko sa inyo sa mga natulungan yan. Marami yung scholar yan, meron yung eskwelahan yan, pero hindi ho yan politiko. Hindi ho kailangan magmano noong mga estudyante sa kanya at manghingi na para bang naglilimos sa kanyang opisina kagaya ng ginagawa ng mga congressman na to para makapag-aral. Pag gusto mo mag-aral, punta ka doon sa Jose Maria College. Ganyan ho katindi ang si Pastor Kibuloy. Hindi siya kasi nakita ho natin. Kahit ano pang pambabatikos talagang naniniwala tayo kahit pagsama-samahin pa yung mga politiko na yan Politiko, yung kanilang nagawa mula nung nakapasok. Sapan nyo na si Soto, anak ng toka. Kasi pagkakaalam natin, pagka wala na sa politika yung mga yan, nananahimik na. Kahit masalanta na buong Pilipinas, hindi nyo sila makakagila. Pero itong si Pastor Kibuloy, nakakulong yan. Pero pagka meron dumaan na bagyo, sigurado yung ayuda niya, hindi nawawala sa ating mga kapatid. Nakakulong na iniisip ng mga kababayan natin. Kaya naman palakpakan natin yung si Pastor Kibuloy. Real talk ko at hindi magiging kaibigan ng napakatagal din nating Pangulong Rodrigo Duterte ang mama na yan kung merong diferensya yan. Yan ang ating sigurado dyan. Ano na naman bang iniiyak nitong si Ping? Naku, Pinga. Ako ayaw na kitang banatan kaso ano ka na, sumusobra ka na Ito, tinakot umano ni Contractor Curly Discaya ang ilang miyembro ng Kamara de Representante na ilalagay niya ang pangalan ng mga ito sa kanyang ledger kapag hindi nagbayad ng utang mula sa advance ng proyektong nabulilyaso ayon kay Senate President Pro Tempore Pampelo Ping Lacson. Basahin ang buong detalye. I-click ang link sa comment section. Bakit hindi? Natatawa tayo sa mga ano na ito Bakit hindi pa ilagay sa Bakit hindi pa irekta dyan sa description? Kailangan ko pa magpunta sa link. Pinapagod nyo ba ako? Ano nga kayo? Ganito lang ho kasimple yan. Bakit natin nalaman na BS yan? Walang kwenta yan? Tatakutin mo, Congressman! Kung di ka ba naman sa kalahating gunggong, matatakot ka na lang, Congressman, at ang magtatanggol sa mga Congressman, si Senator Ping Lacson, palakpaano natin? Kalukuhan! Tatakutin mo, Congressman! Pagka tinakot mo yung mga Congressman, talagang magsasalita yan. Alibawa ko, Congressman, teka lang, Carly, ba't mo ako isasali dyan sa ledger mo? Patunayan mo nga yan. Anak ng toka, panibagong lidol ka dyan. Di ba? Nakakulong ka na. Nakakontempt ka sa Senado. Saan ka nakakuha ng telepono para tawagan yung mga congressman at takutin sila na pagka hindi sila nagbayad ng utang, isasama sila sa ledger? Gaano ba kabigat yung ledger na yan? Anak ng toka, yung ledger na yan, wala pang napapakulong Pero yung mga testimonya, nitong si Bernardo, meron nakaisa na. Para saan pa yung ledger na yan? Anak ng toka, ayaw nyong gamiting state witness, ayaw nyong ipasok sa witness protection program, tapos pinantatakot nyo yung ledger niya. Ano kayo mga siraulo? Ping! Nanggigigil na ako ilang yaka, linuloko mo na naman sa bayan ng Pilipino. Kaya sa 2032, dapat tanggal na to Sa tingin ko, hindi nakakana ito, hindi natatakbo ito. Silang dalawa ni Soto, wala na, sira na political career nila Halos nasa laylayan na lang ho yan noong 2025 nung nagdaang midterm election. Yung kakanaka pa, walang yaka. Mga perwisyo talaga sa bayan itong mga to. Diyan ka lang pakinggan mo itong si Kong Mike kung paano sumalansan Kasi parang nakalimutan nyo na yung dahilan kung bakit pinasok nyo politika sa totoo lang. Nakalimutan na ho nila. Kasi naniniwala tayo, pero na lang yung mga Marcos pumasok talaga sa politika yan para magnakaw. Sa tingin ko karamihan ng mga politiko, pinasok nila ang politika dahil meron silang conviction. Meron silang conviction na kung saan,
meron silang gustong pagbabago na maihatid sa bansa. Especially pagka nasyonal ang pwestong pinasok mo. Karamihan, di ko sinabing lahat. Yung iba dyan, pakawala lang ng mga oligarko at mga mayayaman. Okay? Mga kapitalistang oligarko. Diba? Kagaya niya si... Yan, dito na tayo kay Congressman Mike Defensor. Palakpakan muna natin, Vox Populi. Congratulations sa mga banateros. Napakaganda ng programa, napakasulido ng atake at talagang napakaganda ng pag-aanalisa ng mga issue ngayon sa ating bansa. Saludo. Dito tayo kay Kong Mike. Hindi ba kayo natatakot na baka naman kayo naman ang isunod na katulad ng ginagawa kay Nako. Jun na Abines? Yung Hindi Abines. ba kayo napapaisip na baka kayo naman ang isunod na gipitin? Ano ba ginawa kay... Ako, Boss Jay, handa tayo dyan eh. Kung ano man yung gawin nila, syempre, paninindigan natin to at paniniwala natin to. Ako naman nga, hindi nga ako nagsasalita na matagal dahil wala naman ako sa Kongreso, wala ako sa Senado. Pero nakita ko yung pangangailangan na may tumindig at magsalita at tumulong dito para ayusin yung ating bansa. Hindi na to laban sa ngayon eh, laban na to ng mga anak natin. Biruin mo, Saludo, ito, kwento lang saludo. sa Banateros ha. Madalas ko itong ginagawang ehemplo. Kung inayos lang ni BBM yung budget, hindi nila binaboy, hindi nila nilagay sa flood control, by 2028, meron tayong subway. Correct. Naunahan na nga tayo ng Vietnam eh. Naunahan na nga na yata, yung sa ibang bansa, pati yung PhilHealth, for example, ng Thailand. Ngayon sa Thailand, magkasakit ka kahit magkano, 10% ang babayaran mo. O dito, ano nangyari sa atin? Kinuha yung pondo ng PhilHealth, nilagay dito sa flood control na naman. So ito yung mga bagay na ayaw natin magpatuloy. Kawawa naman yung mga anak natin. At saka, Hindi kong nag-ano to eh, nagtatrabaho daw siya eh. Pinagpapahinga daw siya ng mga doktor, sabi niya, hindi daw siya kasama sa pahinga. Pinagpapahinga na siya, sabi ng mga doktor, tumigil ka na, pahinga ka muna magnakaw. saka ako palagay ko, Boss Jay, no, panawagan ko rin sa mga otoridad, bago nyo po ko hulihin at ikulong, si Sir Jack muna hulihin nyo dahil Pagka inano ka, Kong Mike, huwag kang magalala, dadalawin kita. Di ba? Dadalawin kita, Kong Mike. At ito si Jack, pagka nadali din to, siyempre dadalawin din natin, idolo natin yan eh. Wala ko, Congressman. Nananahimik ako dito. Anyway, Congressman, may tanong ako sa'yo. Hanggang kailan mo gagawin to? Hanggang kailan? Aba, siyempre, ito namang ginagawa natin, hindi sa personalidad eh. Ang ginagawa natin dito eh, doon sa issue ng korupsyon. At hanggang nandyan ang mastermind ng korupsyon, hanggang nandyan ang pinuno na nagluloko ng pondo natin, nagnanakaw ng pondo natin, hindi ako into, lalaban tayong tuloy-tuloy. Tama ka. Parehas na tayo ng pananaw sa buhay eh. Parehas tayo makulong. Sa na tayo makulong. Parehas tayo ng pananaw sa buhay. So parehas na lang tayo makulong. Ano ako lang? Tama. Tama. Ang pangarap ko, Sir Jack, kung sakali man makulong, sana ikaw ang makakusap at makasama ko sa kulungan. Maliliit pa yung anak ko eh. Malalaki na anak mo, di ba? Ikaw muna. Maliliit pa mga anak ko eh. Yan ang kagandahan ng programa na yan, bakit natin pinapanood. Kasi walang ano eh, walang list tayo ng konti, mamaya arangada ulit. Yung walang ano, hindi yung kagaya ng mga ibang programa napakaseryoso. Di ba? Kala mo talagang may bitaw, wala naman. Ako, ano lang ako, simpleng mamamayan, pero may pakiisip. Kaya kong lumaban, kaya kong bumoses kahit malabo. Pero wag ka mag-alala, Congressman Mike, sasamahin na. Okay? Mabuhay ka, salamat. Saan yung ano natin? Saan yung susunog na rally natin? Wala ba? Meron ba? Meron ba tayong susunog na rally? Susunod na rally. Pag-uusapan namin yan, siguro nitong darating na linggo lang. Wa- Dahil nga, alam mo naman, may anniversary ng EDSA. Tingnan natin kung ano magiging partisipasyon natin doon. Congressman, wag mo nang isipin. Alam, gusto mo, ngayon na tayo lumabas ka na dyan. Tara. Sama-sama kami lang. Lalabas kami ngayon. Kalma lang, mainit ang ulo nitong si Sergio ko. Mainit. Nahirapan si Kong Intindihin. Kinakalamit ka ni Banat Mike. Congressman, nahihirapan ka ba? Nahihirapan na siya. Papagalan ko lang. Congressman, marami Text mo na lang kasi. Teka lang, nakusap kami ninyo kasi. Congressman, papagalan ko lang ha. Congressman, nagpapasalamat kami sa inyo. Kasi, pinaglalaban mo ang kalapatan ng lahat. Kalapatan ng lahat. Okay? Kalapatan ng lahat. Baka mamaya sasabihin na naman, diba? Sasabihin na naman malabo. Inulit-ulit ko na para malinaw. Ayun. Napapasalamat ng lahat. kalapatan ng lahat. Okay? Hindi lang ng mga Galing ang concept. ng lahat. Maraming salamat sa'yo, Senator Mike Isa sa, yun. Defensor. Nako, narinig ko. Yan ang gusto kong marinig. Senator Mike Defensor, yan ang ano. Yan yung ika nga pagka narinig ko yan, music to my ears. Sipin nyo, meron tayong Congressman Mike Defensor ngayon sa Senado. Ano to ka? Ano yan? Gulo yan, sigurado, di ba? Importante Marcoleta pa nga lang, naghahalo ng balat sa tinalupan. Pagka ito napunta sa Senado, Royal Rumble ho yan siguro. Sir Yan, Jack, Kong. gusto ko lang sabihin sa'yo sa Banateros tingnan mo si Sir Jack, kahit yung minsan hindi sinasabing hindi naintindihan yung mga salita, pero siya nagsasalita sa tama. Siya nagsasalita para sa bansa. Saludo. Mas mabuti pa yan kaysa yung may mga malinaw na pananalita, madaling intindihin pero nananahimik kung minsan nagpapabayad pa sa kabila. Tama. Para lamang siraan yung mga tunay na lumalaban para sa bayan. Tama. Alam na nga nila yung kurakot alam na nila, nakikita nila, pero pilit pa rin silang nagsasalita dahil nga siguro kumikita sila at nababayaran. Tama. Di ba? Ano ho yan totoo yung sinabi na ni ano Kaya yung mga Talyanista Tenseimada, lahat ng vlogger, nitong si Marcos Jr., mga Talyanista Tenseimada, lahat ho yung mga yan, mga hindi ho natin malaman paano natutulog pagkagabihan na alam nila. Ano nang to ko inaabutan ka ng pera, 100,000 kada buwan, kalahati yung mga 150, 100, yun ho yung mga pipitsuging vlogger nila. Pipitsuging vlogger yun.
kumbaga yun yung mga nagbo-views ng mga 10,000, 15,000, mga ganung ano yun. Pero yung mga bigating vlogger daw ho ng mga yan, yung mga nag-100,000, 500,000, nasa ano ho yan, nasa kalahating milyon, kondo, gadget, lahat ho ng kailangan pinoprovide daw ho ng mga boss nila. Dahil nga naman yun ang kailangan nila para siraan ng mga Duterte, pagtanggol ang mga pagnanakaw ng administrasyon, di ba? Yan ang ano nila, kalakaran nila. Pero iilan lang naman yung mga yun. Di ba? Buti na lang talaga, buti na lang. Buti na lang ho mga kababayan. Ika nga merong mga ganyang klaseng programa kagaya ng Vox Populi. Meron tayong Congressman Mike, meron tayong Maiso, meron tayong Rodante Marcoleta, di ba? Buti na lang talaga. Nabubulala sa sambayan ng Pilipino ang kabuktutan ginagawa nitong mga magnanakaw na ito. Palakpakan ho natin. Maraming salamat, Congressman and Senator Mike Defensor. Oh, you know. Sige, Senator na rin. Tatanungin ko, Senator, maganda yung sinabi nyo kanina, maraming nananahimik. At sabi niya, hanggang kailan? Kasi maraming katulad ninyo na nagpapasalamat kami. Pero, balikan ko yung tanong. Senator, sana hanggang kailan to? Dahil yung iba, matatapang. Tapos yung iba, nagsosorry na ngayon. Di ba? Naging kuting na. Magsosorry na lang. Wala, tahimik na ngayon. So, Alam mo, yung nakikita ko doon sa sitwasyon natin, marami kasi tayong makasama sa Senado at Kongreso ang naging kompromiso sa sitwasyon. Hindi ko sinasabi yung mga lumalaban na kasama natin ha. Marami kasi na kompromiso dahil lahat sila may budget. Di ba lahat sila nadamay sa flood control eh. Kaya kung titingnan mo talaga yung ating mga kasamahan sa yung liderato ng mga kumikilos ngayon, wala kang makikita masyadong kinatawan sa Kongreso o hindi kaya sa Senado. Sa kadahilanan nga na sila din mismo naging kasama dito sa usapin ng pondo. Alam mo, yan sa mga bagay na binabanggit ko rin. Ang nangyari ngayon yung kay Cabral Files, no, yung kay Congressman Leviste, makikita mo talaga yung programa eh, yung parametric formula. Ang ginagawa na, lahat kayong congressman, tigto 2 billion. Ano ang gusto niyong proyekto? Pagkatapos yung matitira, yung pa yung hati-hatian na may mga flood control pa, tapos ilalagay yung iba sa mga unprogram, yung mga iba sa netting, yung mga pailaw. So, hindi na tama yung ginagawang pagpondo. Kasi tingnan, yung anim na proyekto na nahinto o bumagal ang implementasyon, una dyan yung subway, Metro Manila Subway. Pangalawa dyan, yung North-South Railway na dapat sana within 30 minutes o 45 minutes nasa Pampanga ka na. Ito yung connection na to. Yung long haul ng South Rail papunta ng Cebu. May pondo na yan. Inaayos lang natin, gagawin natin. Panay Guimaras Road. Okay. Pagkatapos yung dito sa may Laguna Lake na kalye na pagdugtong ng kabuuan ng magmula Antipolo, magmula sa Antipolo, Rizal, pababa hanggang sa Ortigas magkakaroon ng kalye na magagamit pa rin natin pang Metro Manila. Ito yung mga proyekto na dahil nga kinukuha nila yung pondo at nililipat sa flood control, ang nabinbin o napabagal. Isa na lang ang matatapos ni BBM nga sana yung Metro Manila Subway, hindi pa magagawa. So, yan yung mga problema sa ginagawa nilang panluloko dun sa pondo natin at patuloy na pagsama ng Kongreso at Senado sa paggawa ng pondong yan. Yan ang naging problema ng Pangulo. Kung Mike, si paring RJ po, nabanggit niyo po yung subway, pwede niyo po bang ipaliwanag yan sa mga Pilipinong nanonood sa atin? Kasi baka hindi nila alam na mayroong nagiging penalty dyan pag hindi natapos eh. Tama yan, paring Andrew, tama yung binanggit mo. Yung pa nga, bukod doon sa mabagal, kasi pondo yan na galing sa labas. Kunyari yung subway niyan, JICA po yan. Sabi ng JICA, o maglalabas kami ng pondo, o maglabas din kayo ng pondo ninyo. May counterpart na sinasabi, meron tayong taya. Kasi nga, masyadong mahal yung proyektong to. So kung minsan kumukuha ho tayo ng grant o hindi ho kaya ay pautang na medyo maganda yung pagbayad natin para ma-implement yung mga proyektong yan. Pero dahil sa delay, katulad ng binanggit ni paring RJ, dyan pa lang sa Metro Manila Subway, ang penalty natin dyan, 100 billion. Dahil tumatakbo yung interest at may mga penalties po tayong tinatamaan. Sa kabuuan ng mga binanggit kong proyekto, paring RJ, I think umabot na more or less 400 billion pesos dahil sa delay. So ito yung pera na dapat sana nagamit natin sa edukasyon, nagamit natin sa ospital, nagamit natin sa mga kalye pa. Pero dahil nga hindi natin lagyan ng pondo at inuna natin yung mga flood control at yung malalaking kickback, naparusahan pa ho tayo at magbabayad pa ng buwis ng taong bayan para ho dito sa mga penalties natin. Alright. So regarding pa rin dito sa mga project, kung Mike, Master Judea po, no? May penalty po tayo. At ito ay yung mga foreign funded na mga project, itong mga flagship project. Ano po sa tingin nyo ang magiging resulta nito? Ano ang magiging kahihinatnan para doon sa mga mamumuhunan sa ibang bansa? Kasi yung pinupuhunan sana, pwede magamit doon sa mga flagship na wala na, pinagparte-parte. So, may tendency po ba na hindi na sila mamuhunan sa Pilipinas o magbigay ng puhunan para makagawa ng mga infrastructure? Well, Master Judea, di ba nakita natin kailan lamang ang South Korea, nag-pull out na ng pondo doon sa sinasabi lang dapat mga proyekto pang gagawin dito sa ating bansa. Totoo yan. Kasi pagka nakita nga ng ibang bansa, tinutulungan mo na pala itong Pilipinas tapos ganyan pa ginagawa, sayang naman. They would rather support or assist yung ibang mga bansa na talagang may mangyayari, no? May magagawa. Alam mo, dadagdag ko lang dyan, no, yung mga binanggit mo, yung mga proyekto na to, kailan lamang nag-meeting si Pangulong Bongbong Marcos, yung Department of Development, ito yung sa NEDA, kung tawagin dahil tinitingnan lahat ng proyekto. Tingin ko isa to sa mga bagay na tinignan niya eh. Kasi talaga nagsasalita maraming tao tungkol dito. Hindi ko alam kung ano pa yung nakalinya mga proyekto, pero dito sa mga proyektong nandyan na dapat gawin natin, palagay ko, walang matatapos sa termino niya. Wala sa makikita. Sa bagay, hindi naman sana nagsimula eh.
Yung iba dyan, nagsimula pa nung panahon ni yung conceptual, yung ginagawa na yung konsepto kay Pangulong Aquino. Marami dyan nanggaling kay Pangulong Duterte. Correct. Pero kung matatapos, hindi na ito matatapos kay Pangulong Marcos. Sayang. Yung isa pang proyekto, di ba yung sa Mindanao Railway, gagawin dapat yun ODA ng China o pondohan nila yung proyektong yun. Pero nung ginawa natin nung una pa ng pag-upo ng Pangulo, inaway natin. O ano yung nangyari? Di ngayon, nawala na yung proyektong yun. Ang dami sana nating pwede pang magawa at pagtulungan. Pero sa palagay ko, dalawang bagay. Siyempre, yung China, napakaraming pondo niyan. Palagay ko, hindi natutulong sa atin yan. O at least, not with this administration. Di na. At pangalawa, kung ako man Ano nang tawa ako, China, pinagtatangkaan yung i-declare ang persona ng grata yung aking ambahador sa bansa nyo. Ano pang, di ba, ba't pa ako tutulong? Ano nang tawa, gusto nyo nga palayasin yung avenue para magkaroon tayo ng pag-uusap, mapag-usapan yung mga hindi na pagkakasunduan, di ba? Tapos, sa sobrang kaipalan ng mga senador nyo, pati yung mama na yun, pinapakialaman pa nila, di ba? Ganyan kawalang ya itong administrasyon na to. Buti nga na-realize siguro nitong si Bangag, naimas man siya siguro, ano to, persona ng grata sinasabi nito mga next, mga nag-a-apply ng presidential candidate kay Uncle Sam sa 2028. Yan si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Rafi Erwin Tulfo. Akala nila pogi sila diba? Akala nila kakagatin sila ng sambayan ng Pilipino. Hindi pong, sa issue ng mga yung flood control project, di kayo nagsasalita ng ganyan. Wala kayong pinipersona ng grata. Pagdating dito sa pambababoy ni Tarielo, ng persona ng grata kayo, ano kayo mga siraulo? Pansin nyo ba yun? Doon sa mga trilyong nanakaw sa kaban ng bayan, walang na persona ng grata. Si Bong Revilla, ano to? Ano yun? Yun nga pagkakakulong niya, medyo questionable paano siyang, siya ba nag-inspeksyon? Siya yun na pumipirma sa proyekto? Di ba, meron bang patalim na nakatutok sa liig ng mga district engineer na siya ang kukumpas kung sakali man? Wala. Di ba? Siya ay pawang, kung sakali, siya ay pawang proponent lamang. Proponent siya para siyang mga congressman sa House of Representatives pag nagkataon kung sakaling merong sabit itong si Bong Revilla. Ano pa lang yung mga yan, aligasyon pa lang naman yan mapanggang sa mga panahon na to. Kinulong siya para ma-fulfill yung ilusyon ng administrasyon na meron silang mapapakulong na bigpis. Okay, ika nga, tahan na. Ginaganon nilang sabay ng okay, natahimik na, huwag na iiyak. Ginaganon tayo. Ganon tayo unggoy ng mga siraulo na na isang gobyerno like Japan or South Korea na nakikita ko, grabe pala, yung pondo pala namin. Kasi yung budget, nandyan na yan Dapat nandyan na yan sa proyekto. Kinukuha nila yan. Kunyari 30 billion, kukunin nila, ililipat nila saan program. Doon sa kinuha nilang pondo, lalagyan nila yon ng mga flood control projects at yung mga high kickback. Nakalagay ka saan program, hindi naman nila i-release. Yan yung isang ginawa nila. Yung iba namang ginawa nila, gusto nilang itago yung pondo, ang dami naman nilang ikinarga sa unprogram allocation. Ang unprogram allocation, ang ibig sabihin yan, pag may sobrang pondo ang Pilipinas, doon lang yan gagana. Alam mo, nilalabas nila yung unprogram, Pebrero. May dokumento ko hawak namin. February pa lang may saro na. Paano mong nakita na may sobrang pondo ng Pebrero? Ang unprogram allocation, more or less, lumalabas yan December. Walang lumalabas dyan ng January, ng February, kahit July. Lahat yan lumalabas ng mga huling buwan ng taon. Nagsimula kasi ang unprogram allocation kay Pangulong Ramos. Yung dati, ginawa ni Pangulong Ramos, ginawa niya pantay. Kung ano yung gastos mo, kung ano yung revenues mo, isa lang. Tama naman yun, sabi ni Pangulong Marcos, huwag tayong gumastos ng sobra sa kinikita natin. So nagkaroon siya ng tinatawag na balance budgeting, binalance niya. Pero nung panahon na yun, sabi nila, maglagay tayo ng unprogram. Kung sakaling lumagpas yung kita natin, at least meron na tayong unprogram allocation. Sa mga dumaang mga presidente, ang unprogram allocation ay mga 2 to 3%, pinakamalaki na 5%. Kay Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakitang 15% ang unprogram allocation at wala pang sinasabing may sobrang pera, muutang pa tayo para mapunuan yung pondo, may nilalabas na sila dyan para punuan nga yung mga proyektong questionable at malaki ang kickback. Kung Mike, Master Judea ulit, karugtong pa rin itong mga project na pinag-uusapan natin. Kamakailan lang po, nagpunta si Secretary Vince Dizon dyan sa Bicol Region na talagang nakikita natin ngayon, napakalala na talaga ng kalsada. At itong kalsada po na ito, dito po dumadaan yung mga goods galing sa Visayas, galing sa Mindanao. Di ba po lahat ng proyekto, meron yan every year, meron yang pang-maintain. Nagtataka lang ako kung bakit hindi po siya na-maintain. At kung halimbawa man, totoo itong sinasabi ni Secretary Vince Dizon, saan tayo kukuha ng pondo at matatapos po ba ito sa loob ng 3 taon kung halimbawa? Ito, Master Judea, para lang maikling sagot dyan sa binanggit mo. Dito sa distrito ko, di ba, sabi ni Saldi ko, may 100 billion ako, sabi niya, na binigay ng Pangulo na insertion niya. Tiningnan ko, nakita ko Quezon City. Dito sa amin, 3 subdivision, 250 million pesos ang inilagay. Hindi kailangan ng pondo ng subdivision. Ayoko nang inim at pupuntahan ko naman din yung mga lugar na yan. Subdivision? May sabi itong mga subdivision. Yari kayo, kung Mike, pagpupunta ka, balitaan mo, samahan kita. Tayo na lang mag-inspection. Ako magbibideo kayo Kala siguro ni Vince Dizon silang marunong mag-inspection. Pag mag-inspection ka dyan, chat mo lang ako, puntahan kita. Para magkaalaman na talaga. Tama yung binanggit mo Bakit hindi binigyan ng pangunahing pansin yung kalye katulad ng Bicol Road na yan? Yeah. Diba? Yung mga highway natin na kailangan ayusin. Yung problema na magsasaka sa patubig. Ngayon magsasummer na naman. Magkakaroon na naman tayo ng gipitan ng tubig. So, tama yung binanggit mo, meron talagang yung programa. In fact, pag gumawa ka ng yung Department of Development, pag gumawa ka ng budget, di ba pati yung DBM. Kaya nga dati, ang nangyari sa mga congressman, ito,
pondo sa distrito nyo kung anong gusto nyo at nakikita nyo kailangan. Pero huwag nyo pakialaman ang National Infrastructure Program. Yung- At dito, nakapasok ang SANEDA. Dahil nakalagay dyan, saan ba yung kailangan kunyari, yung irigasyon? Saan ba kailangan yung patubig para sa magsasaka? Saan ba kailangan yung tubig? Para sa Metro Manila, dahil wala na nga tayo, naubusan tayo ng tubig. Isa lang ang gatnam lang ang nandito para sa atin. Kailangan natin ng highway para magtugtong-tugtong yung ating kalye. Kaya ito yung dapat na programa sundan. Alam mo, magugulat kayo yung Cebu. Ba galing tayo dyan? Ang Cebu ay top notcher sa flood control. Number 2. Number 1 ang Bulacan, number 2 ang Cebu. Pero ang Cebu, hindi siya ang isa sa top 10 na flood control prone areas. Wala siyang problema ng pagbabaha. Pero hindi mo na rin, alam mo, yung kamay na rin ng Diyos siguro, no, ang gumalaw dito, biglang nagkabagyo. Grabe yung pagbabaha. Nakita ng mga taong bayan, grabe pala yung pondo ng Cebu sa flood control. Pero nakita nila, tusok-tusok lang ng bakal, nagpatong lang ng simento, talagang binaboy. Kaya, yan yung sinasabi ko na, di ba, from day one, talagang baboy na baboy ang budget sa ilalim ng gobyerno to, sa ilalim ng Pangulong Bongbong Marcos. Grabe. Mike. Saludo kong Mike, palakpakan natin. Yan ang kailangan marinig ng ating mga kababayan, yung mga ganyang klaseng paliwanag. Walang sugarcoating kagaya ng ginagawa ng mga nasa Malacanang. Na ano sila, puro sila denial. Kahit na nagdudumilat ng katotohanan, ika nga nasa harap na sambayan ng Pilipino natin. Nakikita nila kung ano nangyayari. Papaikutan ba tayo ng mga siraulo dyan sa Malacanang? Si paring RJ po. Nawiwirduhan lang po ako doon sa sinabi nyo na kinukuha yung, di ba may naka-allocate ng budget doon sa mga project na may mga penalty. Paano po nila nakukuha yung mga budget na naka-allocate doon? Ang ginagawa kasi nila parang, RJ, no, nagsubmit kunyari ang gobyerno ng 6 trillion para 6 trillion na budget. Di ba ang rules sa Constitution, hindi ka pwedeng lumagpas sa 6 trillion. Kung ano lang yun nandyan, yan lang ang pwede mong galawin. At ang isa pang prinsipyo ng budget, hindi mo pwedeng gawin yung mas mataas ang anumang departamento sa edukasyon. Number 1 ang edukasyon. So pagka nandun na sa program allocation, let's say, assume lang natin 50 billion na nakalagay sa mga ODA or yung Official Development Assistance o yung mga proyektong flagship, nandun na siya sa 6 trillion. So para mapasok nila yung mga gusto nilang proyekto, kukunin nila yung 30 billion na yun, ilalagay nila sa program. At doon naman sa 30 billion, yung kapalit na ilalagay nila ay yung mga flood control at yung mga kalokohang proyekto nila. So yun yung naging proseso niya. Yung iba naman, kunyari ito na yung 6 trillion o nandun na yung 30 billion, napasok na nila. Kulang pa rin. Mas malaki pa rin ang gusto nilang pondo o kickback. Doon sa unprogram allocation, naglalagay pa rin sila dito. Let's say magdadagdag sila ng 300 billion sa unprogram allocation. At ang matatawa ka, ang inuna pa nilang inilabas na unprogram allocation, hindi yung nasa ODA o yung nasa Official Development Assistance, kundi mga pondo na katulad ng binanggit ko, flood control. Magmula 2022 hanggang sa ngayon, ang total is 2 trillion pesos sa unprogram allocation. Yan ay walang kapantay na ginawa sa anumang administrasyon. 2 trillion ang program allocation. Ang sabi ni Congressman Erice, ang nalabas daw ay 1.5 trillion. Sabi ko sa kanya, 2 trillion yun eh. Sabi niya hindi, yung iba naman hindi nilabas. Pagkatapos, iba-iba na yung debate kung magkano ba talaga ang pondo na nakuha nila for flood control. May sinasabi sa Saldi ko na mga netting, mga kalye, yung kung ano-ano pang sa mga kalye, cat's eye na ginagawa. So, yun, Master Judea, ganun yung ginagawa nilang paglalaro sa pondo. Kung Mike, boss Dada po ulit, patungkol, bumalik tayo, napakaganda ng mga sinabi ninyo tungkol sa kung paano nag-work yung budget, dito tayo doon sa busina para sa pagkakaisa kontra korupsyon. Yun yung tema ng inyong karavan, tama? Ngayon, Yes. kaninang presser or press briefer ni Yusek Claire Castro, yung napakagaling na tagapagsalita tagapagsinungaling ba ng Malacanang, may tanong sa kanya patungkol dito sa inyong karavan kanina. At ito yung kanyang sagot, baka hindi nyo pa naririnig or hindi nyo alam yung sinabi niya tungkol sa inyong karavan. Particularly, naka-address po yun sa'yo, yung kanyang statement. Ito yung kanyang sinabi. Yung tahimik sa lantarang korupsyon sa nakaraang administrasyon, nasaan sila noon? Naging enabler ba sa pagnanakaw sa kaban ng bayan noon? Naging kasabwat din ba? Huwag magpakahipokrito. Kailangan natin ng mga taong totoong lumalaban sa korupsyon. Pinapaalam namin ang tunay na kalagayan ng Pangulo, huwag silang bulag o bingi. Huwag din silang manatiling source of fake news. Anong komento mo dyan, sir? Alam mo si Jose Claire Castro, parating para bang mali yung sagot niya, no? Taliwas doon sa mga nangyayari o taliwas doon sa sitwasyon. Kanyari, nung impeachment namin, ang sabi niya, at nabasa ko nga, patunayan ko daw na weak yung unang impeachment complaint. Bakit ako magpapatunay kung weak yun? O tama yun, di ba? Impeachment ng Pangulo yun eh. At bakit siya yung sumasagot tungkol doon? Sa akin lang, Boss Dada, kung titingnan mo, di ba dapat ang sagot mo kaagad eh? Ito lang kwentuhan lang naman eh. Lahat ng impeachment kay Pangulo weak dahil hindi totoo yan, di ba? Kung titingnan mo yung dapat na linya niya. Ngayon, sinasabi na naman niya, meron kaming rally dahil nun sa korupsyon, bakit daw hindi kami nag-rally nung nakaraang administrasyon? Anong connection nun? Hindi ko maintindihan anong connection yun. Ano ba yung sinasabi niyang korupsyon ng mga panahon na yun? Dahil ako, nagsasalita ako ng korupsyon ng mga panahon na yun. Yung mga problema na nakikita namin nagiging problema. Nagsalita kami sa kuryente. Nagsalita kami doon sa mga accountability ng iba't ibang ahensya. So, ang sagutin niya dapat, yung korupsyon sa ngayon. Yan. May korupsyon ba sa ngayon o wala? Kung meron sa korupsyon sa ngayon, involved ba presidente o hindi? Kasi, yung sinabi ni Saldico, hindi yun kwento o hearsay. Yung sinabi ni Saldico ay kanyang personal knowledge. Siya ang kanilang chairman ng appropriations. Siya yung sinasabing tirador doon sa budget. Bilang chairman ng appropriations, ginagawa niya yung mga kinikwento ko ngayon tungkol sa budget na nangyari sa 3 taon. Pati yung unprogram allocation nandun. Ngayon, ang sabi ni Saldico, hindi. Meron kang 100 billion, pinapasok mo ka sa akin, nag-deliver ako ng 25 billion. Nag-deliver ako sa iyo ng 2 billion a month.
Nagdi-deliver ako sa Tamarin. Kailan lang sa committee hearing ng Blue Ribbon. 800 million. Dinala ko kay Yusek Joel Cadiz. Di ba? Tapos isa pang 200 million. Sino pa yung pangalawang nagsalita na may personal knowledge na ako mismo ang nakarinig at kasama si Sergeant Contesa? Ang sabi ni Sergeant Contesa, ako yung nagdadala ng pera. Ako yung nagdadala ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, nagsalita na rin yung mga sa gobyerno. Dahil nga, lahat na nandyan na. Sabi ni Yusek Bernardo, nag-deliver ako ng pera kay Trigib, Ulaybar, na Yusek ng Education, at kay Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin ay tao ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Trigib Ulaybar ay tao naman ni Secretary Amina Pakandaman. Personal knowledge ang sinasabi na to. So, ang tanong dito kay Yusek Claire Castro, di ba dapat sagutin nyo to? Bakit involved ang mga taong to? Ito ba pinaikutan ng presidente ninyo at nangyari to at wala siya nakuha ang pera? Pero tingnan mo, Boss Dada, hanggang ngayon, hindi pinapatawag lahat ng taong binanggit ko na yan. Except for Trigib. Sabi ng Trigib, hindi daw totoo. Tapos na. Di ba dapat ipatawag lahat ng mga taong to? Tingnan. Kaya nila ayaw patawag kasi totoo ang sinasabi ko. At Yusek Claire Castro, totoo ang ginagawa namin na pagsalita at para gawing accountable, no? Gawing para ang presidente ay managot dito sa nangyaring korupsyon sa ating bansa. Nakikita nyo na ho ba mga kababayan yung mga ika nga karapat dapat na iboto. Kung sakaling tumakbo, di ako sigurado, di ko pa nakausap yan si Kong Mike eh. Di ko pa sigurado kung tatakbo yan. Kahit na di tatakbo, ikakampanya ko. Diba? Ikakampanya ho natin. Yung ating maisog, yung ating Congressman Mike Defensor, yung ating Bardagulan Queen, yan ang mga dapat iboto sa 2028. Bakit? Sila yung bumuboses eh. Paano natin iboboto? Anak ng tokwa, yung mga tahimik ngayong mga panahon na to. Ngayon ang panahon ng ika nga, ito yung climax ng pelikula, dito tayo dito lapat lumabas yung mga bida eh. Dito na natin ika nga gugulpuhin yung mga bad guys. At ito yung mga kasama natin gumugulpe eh. Ngayon, yung iba, yung mga pasintabi sa mga lalabas sa 2028 tatakbo ng senador. Kung pininiisip nyo masyado pa maaga ngayon, abay nagkakamali kayo. Kung gusto nyo mawin ang tiwala ng sambayan ng Pilipino, alam ko hindi madali. Mahirap banggayin ang administrasyon na to dahil mga adik yung mga nasa Malacanang. Okay? Pero kung wala kayong guts, wala kayong lakas ng loob, wala kayong tapang na lumabas, ngayong mga panahon na to, wala kayong karapatang maging senador sa 2028. Yun lang ho yun. Kung hindi nyo kayang makipagtagisan, sumuporta sa tapang na ipinapakita ng mga mamang kagaya nitong si Maiso, Vic Rodriguez, Mike Defensor, di ba? Pastor Kibuloy, sino pa? Yung iba tahimik yung mga nasa yung mga bang nasa natin Duterte natin Naririnig natin madalas diyan si Attorney Jimmy Bondoc. Di ba? Kung wala kayong lakas ng loob at tapang na kagaya ng ginagawa ng mga nabanggit natin na yan, huwag kayong tumakbo. Kung nananahimik kayo ngayong mga panahon na to, tuloy-tuloy nyo na yan, huwag na kayong magsalita. Dahil hindi kailangan na sambayan ng Pilipino na pagka umiinit ang sitwasyon, bigla kayong nawawala. Di ba? Alam pa natin ng mga Mike, sabihan mo ako kung gusto mong mag-set up ng vlog mo para ika nga meron ka na sariling plataforma. At doon sa plataforma mo na yon, doon kukunin kung sino man ang vlogger na gustong kumuha sa mga sasabi mo. Kagaya ng ginagawa ni Atty. Vic, di ba? Meron siya platform, meron siyang channel, meron siya social media account na kung saan doon siya nagsasalita at doon naririnig ang kanyang mga punto de vista. Pero okay din naman yung setup mo niyan. Kaso pagka may mainit na issue, kagyat makasagot ka at talagang ika nga may lalabas yan ng mga vlogger. Isa tayo sa mga maglalabas yan. Kung Mike, huwag ka mag-alala, automatic yan. Ika nga, di ba? Mike Defensor yan eh. Senator, si Coach Oli po ulit. Yung Coach Oli. Shoutout kay Coach Oli palakpakan natin. Isa sa mga banateros, isa sa mga pinapanood natin yan. Saludo Coach Oli, palakpakan natin to si Coach Oli. Namit na natin yan, napaka-humble, napaka-simple lang ho yan. Silang dalawa ni Boss Dada, yan, namit na natin. Napaka-simple lang ng dalawa niyan. Kita nyo, nang titika sa camera. Nako, pag nakita nyo sa personal, sa mga nakakita niya, makikita nyo, ang aangas magtanong, ang aangas pagka nakita nyo, napaka-humble. Wala kayong makikitang yabang, alam mo kung sino, wala. Sa grupo. Yes, Coach. Tama naman yung sinabi na yung sa tungkol sa impeachment, weak. Ako sangayon ako doon kasi weak yung presidente. Pero ang tanong ko, ano ba talaga nangyari? Kasi may kumakalat sa media na kaya daw hindi nyo tinuloy kasi walang nag-endorsong congressman. Mm-hmm. Yes, Coach Oli. Actually, nung huli na lang nangyari, pero kwento ko yung nangyari. Nung Thursday na nagpunta kami, tumawag yung isang kasama natin sa Kongreso. Sabi niya, pare, yung Makabayan Block, hindi tinanggap. Sabi ko talaga, bakit? Kasi walang batayan para hindi tanggapin at walang kapangyarihan at poder ng Secretary General's Office. Ministerial. Sabi ko, hindi tinanggap kahit ni-receive, hindi, ayaw. Ganun. So, pagdating ko sa Kongreso, at kami nasa opisina ng isang congressman, tumawag ako sa Makabayan Block. Ang sabi ko, totoo bang hindi tinanggap? Sabi sa akin, congressman, hindi tinanggap. Hindi kami, kinausap lang kami. Sabi ko, grabe na yan. Sabi niya, nga po eh. Sabi niya, anong tingin nyo? Kayo ba pupunta dito? Sabi ko, pupunta kami. Pinauna lang namin kayo. So, nung nagpunta kami, may kasama kaming kongresista, pero tinawagan ko. Kasi alam ko, gigipitin nila yung mga tao at sinabihan nila, pananakot, pondo, na huwag kayong pumirma dyan sa impeachment. So, ang ginawa ko tinawagan ko, sabi ko, huwag ka munang pumunta. Huwag kang bumaba. Pero pag tinanggap to, samahan mo kami at bumaba ka na. So, sabi naman niya, sige andito lang ako. Pagdating namin, talagang hindi tinanggap. At nagulat ako, sabi ko dun sa kay Attorney Salonga, sabi ko, pwede ba na ipa-receive ko lang dun sa rap? Ay, hindi ho, we're not authorized. Di ba ang thinking mo, kahit anong government office, bawal dun eh.
kahit na magreklamo ka na sa kahit anong opisina o meron kang isusulat, i-receive nila yun eh. Tinatanggap lang nila yung kung ano man yung pinapaabot mo. So, nagulat din ako. Ang tagal namin nag-usap doon sa opisina, nagkaroon ng video yun, malinaw yung nangyari. Pagdating ako, personal, nagsalita na ako, ayoko na. Kasi alam ko na yung mangyari. Hindi nyo tatanggapin at palulusutin nyo yung unang impeachment complaint dahil na-refer na sa Speaker's Office. So siguro, dahil sa pressure, eto na. Siguro si Abela tatanggapin na, may mga ganun na Lunes. Ang problema, yung kasamahan namin na isang pipirma, wala dito sa bansa. At syempre, pinipressure nga yung marami. So, may ganung sitwasyon ang makasama natin sa Kongreso. Pero para sa akin, immaterial. Personal sa akin, whether or not tanggapin nila, ayoko na. Dahil alam ko sa unang araw pa lang, papatayin din nila yan. Sana, umabot din sa punto na magkaroon kami ng formal. Kumbaga na-put on record namin yan. Pero pag-isipan pa namin. So yung pangatlo, yung sa inyo po, nawala na. Yung dalawa ang pumasok. Ito bang sa Makabayan, Actually- Black? Legit po yan o baka nagpapataas lang ng presyo? Alam naman natin pati yung vice pina-impeach nila. Ano bang posisyon talaga? May tiwala ba tayo dapat sa Makabayan? Actually, Coach Oli, ang nangyari nga sa Makabayan Black, nung una nga ayoko magsalita. Ang sabi ko, okay sa akin yan lahat, mini-welcome ko yan. Ang importante sa akin lang, napag-isahin. Tingnan, lahat ng mga reklamo namin, di ba, ginagawa naman yan kahit sa batas. 3-4 kayong gumagawa ng batas, pinapag-isa at inaayos yung batas. So sabi ko, pwede naman natin pag-isahin yan at pag-usapan sa komite. Pero nung inaran din sila at pinalusot lang yung naunang impeachment complaint, ay sabi ko ito na, hindi na palulusutin maging yung Makabayan Black. Pero of course, yung Makabayan Black, nandiyan naman sila, pinupush lang impeachment complaint nila. Pero ang akin lang kumpiyansa doon sa final natin, talagang grabe ang ginawa naming research doon, ang pag-aayos doon, ang mga batayan. Kasi yung sa atin, umabot tayo na 10 na grounds tungkol dyan. No? Ako nga, yung na-highlight ko lang dyan, parati yung PhilHealth and PDIC, na kinuha yung pondo sa health funds natin. Yung program allocation, patuloy lang ginagawa, na nakuha yung mga pangunahing proyekto at yung mga flood control ang ginawa. Tapos yung kay Saldico, na pagbibigay ng pera, graft and corruption, 25 billion, yung 2 billion, and in fact, si Saldico pumayag, tumistigo. Sabi ko, Saldi basta ito, ilalagay ka namin testigo, wala kaming hinihingi sa'yo kung hindi, kung ano man sinabi mo sa video, yun lang. Yung pang-apat, yung cocaine na paggamit ni Pangulo. Dahil ano yun ang nagsalita doon yung kanyang kapatid. So it's not anymore a question na personal kung di ito'y problema na kailangan sagutin ng Pangulo dahil siyempre sa governance maging sa national security. Baka mamaya, hay yung Pangulo o masama ang trip. Biglang mag-declare ng grenade, kawawa naman ang mga pamilyang Pilipino. At yung pang-apat o pang-lima, ito napakaganda. Yung kidnapping ni Pangulong Duterte. Kasi tayong ang gobyerno ng Pilipinas, may mga OFW tayo. Kung minsan nga, may kasalanan na yung OFW. Alam natin nagkasala. But we make representations to protect our sovereign, to protect our citizen. Nagbibigay tayong abogado. Pagka ito ay nahusgahan na, umaapila tayo. Kaya may mga kababayan tayo na napapawi, pinagbibigyan. Pero kung ito kaputol yung mga kita, bagay. wala dun sa dalawa, yung kidnapping ni Presidente, no? Yung sa una? Wala. Ay, yung pangalawa yung sa Makabayan, wala. Wala. Kasi gusto nila yun Oo. So itong kidnapping ni Pangulo, kung titingnan mo, napakasama nito dahil hindi lang to question ng kaso. Kung hindi ito'y soberenya ng bansa, maging sa Rome Statute, sa ICC, yung treaty na pinirmahan natin, ang nakalagay doon, mangyayari lang na isusurrender mo sa isang bansa kung failed state, bagsak na yung estado, hindi lang gobyerno, magulo na talaga. Pangalawa, hindi nagfa-function o hindi kumikilos o gumagalaw ang iyong judiciary, no? Yung husgado mo, hindi gumagana. Gumagana naman pala ito Pangatlo, pagka talaga nagkaroon ng isang kaso, dumadaan sa o kinikilala ng ICC ang lokal na batas ng bansa o yung saligang batas at maging ang proseso ng batas ng bansang yun. So dito sa atin, di ba, pagka hinuli ka, kailangan meron kang warrant of arrest. Di ba? Binibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng warrant. In fact, bago ilabas yung warrant, sasagutin mo pa nga yun So ito yung nangyari sa bansa natin na mismo Pilipino, isurrender natin sa banyagang husgado, isurrender natin sa banyagang batas. At ang mabigat dyan, nakita naman natin, sabihin nila, hindi dahil kung dito hindi makukonvict si Duterte, hindi totoo yan. Si Pangulong Erap, kinasuhan dito, 4 billion pesos. In fact, ang pondo lang na corruption doon sa gobyerno, meron doon yung mga wetting-wetting, pero yung 160 million, yun yung tobacco excise tax. Convicted ang Pangulong Erap, ang tagal na kulong, habang hinihiring. Ang Pangulong GMA, ayan, dinadalaw ko yan nung nakakulong yan. Pumirma lang doon sa resolusyon ng PCSO doon sa confidential funds ata nila, hindi naman niya ginamit, hindi naman niya sa opisina niya. Final lang siya ng kaso. Of course, acquitted siya, pero ilang taon siya nakulong? 5 taon nakulong ang Pangulong GMA. Ito si Pangulong Duterte, ba't dito kasuhan? Bakit dito parapin sa kaso? Kung may nagawa siya, dito niya sagutin. Sabi like crime against humanity. Ganun din naman May mga pamilya dito na tinuturo siya na sinasabi, siya ang mastermind. Patunayan niyo po dito. At dito sagutin ng Pangulong Duterte. Yung ginawa nila pagdadala kay Pangulong Duterte sa abroad, alam niyo, 3 lang. Ang masama ang sitwasyon, pagkamatay ng presidente, 2. At isang kinikilala nating bayani. Si Jose Rizal, bayani pala, hindi naging presidente. Si Jose Rizal, pinatay, firing squad. Si Ninoy Aquino, hindi pa naging presidente, binaril sa tarmac. At ang Pangulong Duterte, inilabas sa bayan, ikinulong sa banyagang kulungan, sa ilalim ng banyagang batas. Pilipino ang nag-surrender sa kapwa Pilipino. Sakit Yan, kung yan nga yung sinasabi ng marami, itong kidnapping kay PRRD. Pero ang pinakatanong ng buong bansa ngayon, may pag-asa pa ba yung impeachment kay Bongbong considering na yung sa inyong pinakamay laman ang hindi pumasok? May aasahan pa ba tayo? Coach, hindi ko talaga masagot yan, pero sa akin, hindi ako titigil.
itutulak pa rin namin yung mga lahat ng pagkilos na ginagawa natin. Kailangan malaman ng Saludo, taong bayan saludo. to higit sa lahat. No? Kailangan nating ihinto yung korupsyon higit sa lahat. Kailangan nating ihinto yung pagkuha nila ng pondo sa PhilHealth, sa PDIC at yung mga pondong dapat gamitin sana sa kinabukasan ng ating mga kababayan. Yung kay Dr. ni Liatson, alam mo, pinapanood ko siya, no? Sabi niya, actually, pinapanood ko siya, sabi niya sa ibang bansa, 10% na lang pagka na-hospital. Binasa ko yung sa Thailand, yung recent nilang health program, kahit ano sakit mo, 10% na lang. Sana, pangarap ko rin yan para sa bansa natin, kahit ano sakit mo, kahit paano may tulong sa iyo gobyerno, 10%. Pero pagka yung pondo binababoy nyo, napakasama. So hindi tayo dapat tumigil na coach eh. Hindi tayo, kahit na medyo nakikita natin, ginigipit tayo, nakikita natin yung mga institusyon, katulad ng impeachment, ng proseso, sinasara nila. Huwag tayong tumigil, huwag tayong sumuko. Kailangan patuloy tayong sumigaw, lumaban. Hindi na lang para sa atin, kundi para sa ating mga anak. Yan, kung Mike, Boss Dada ulit, ano? Ay, ito, last tayo kay Boss Dada. Tapos kung gusto niyo panoorin yung kabuuan na yan, punta ho kayo sa Sunshine Broadcast para talagang solidong-solido. Para makasubscribe din ho kayo doon sa kung saan ilinalive yung programa yan na Vox Populi. Actually excited talaga kami kung may pa-file yung impeachment kasi Sobra, before yung kinalunesan na tinanggap na nila sa mga kabayan, in-interview namin dito si Attorney Harold Respicio. Talagang hype na hype si Attorney Harold. Talagang kami din, medyo excited talaga kami nung Monday. Kaya laking gulat talaga namin bakit hindi natuloy yung pag-file ng impeachment na ipaliwanag nyo naman na. Ngayon merong dalawang naunang impeachment na tinanggap ng Secretary General ng Congress. Itong kay Attorney De Jesus, medyo nalalapit doon sa mga grounds ninyo for impeachment. And alam naman natin, may mga nagsasabi na malabnaw daw ito, 15 pages lang yung kanyang complaint. Hindi po ba pwede na since hindi po nag-push through yung inyong reklamo, makipag-collaborate na lang po kayo kay Attorney De Jesus dahil dinay naman niya yung sinasabi ng mga ilan na mukhang pakawala din siya ng administrasyon para ma-activate yung 1-year bar rule. Ano sa tingin ninyo? Pwede bang mangyari yun? Or pwede ba kayo mag-reach out sa kanya? Or siya ba nag-reach out sa inyo? Wala, Boss Dada. Hindi ko alam na kung saan nanggaling si Attorney De Jesus. Pero kasi alam mo sa impeachment process, dalawang bagay ang pinag-uusapan. Yung form and substance. Kung minsan, para ayaw mo magmukhang peke, pwede kang maglagay talaga ng mga matatapang na salita. At katulad ng binanggit mo, maaari mong sabihin kalintulad nung final naming impeachment. I don't want to make a judgment. Pero ang pakiramdam ko dyan, sa unang hearing pa lang, form and substance. Baka form, ipapasa nila. Dahil yung forma naman, kung minsan, madali lang naman yun. Pero yung substance, Doon sasablay. iboboto kagad nila, ibovote down kagad nila. Tingnan natin, pag nag-reach out si Attorney De Jesus, why not? Pagtulungan namin. Pero, mahirap, paano ko ba sasabihin? Si Attorney De Jesus, di ba sinabi, abogado ni First Lady, doon sa isang kasong ginawa niya na supposedly disbarment ni Attorney Glenn Chong. Yung nag-endorse sa congressman, nakalagay naman daw doon sa mga top contractors na sinasabi. So, hindi ko alam kung paano, of course, I don't want na magsalita against the congressman kung ano man yan, pero yun ang sinasabi nila, nasa records naman yung puntong ito. Kaya hindi ko alam. Ang problema natin, Boss Dada, kasi pagka na-file na yan, kung ano yung hawak nilang papel, yun na yung batayan ng kanilang pagboto Hindi katulad kung naipasok sana namin, yun talaga. Pag napag-usapan, ilalabas namin yung ebidensya, ilalabas namin yung substansya, why we are saying that, at lahat ng mga opisyal na dokumentong nakuha namin tungkol sa graft and corruption, tungkol dito sa unallocated, unprogrammed allocation na ginawa sa budget, yung pagkuha sa PDIC, kompleto. Talagang pinaghirapan namin ang pag-file dito sa impeachment na to. Ayun na nga, mainit din yung sinasabi ninyo noong nakaraan na mukhang nakikipag-cooperate sa inyo si Zaldico. Pero si DILG Secretary John Vic Rimulya, sinasabi niya na parang gusto rin makipag-cooperate sa kanila. So, ano sa tingin ninyo ginagawa nito ni Zaldico kung totoong nakikipag-usap siya both sa government and sa inyo? At sinasabi din ng iba na bakit kayo may access, samantalang sila mukhang walang access. Ang dami ng kanilang confidential funds. Kung gusto niyo marinig ang sagot nitong si Kong Mike dyan sa tanong na yan ni Boss Dada, punta ko kayo sa Sunshine Broadcast. Alam ko marami pa po sa inyo hindi nakapanood ng interview nila na yan dyan sa Vox Populi kay Congressman Mike Defensor. Dating congressman, at sa 2028 magiging senador yan. Suportahan nun natin. Share natin ng video para kahit paano makalampag yung mga nananahimik ngayong mga panahon na to. Wala ko tayong binabanatan. Kumbaga, gusto lang natin dumami ang ating makasama sa ating mga pinaglalakad. Mahalin natin Pilipinas. Saludo mga banateros. Vox Populi. Congratulations.